tungkol ito sa mga ginagawa ni Senator Amy Marcos para hindi matuloy na maging ombudsman si Secretary Boying Rimulya. Okay, sa unang post ni Kipicho, sabi niya, Amy Marcos filed the formal opposition to Rimulya's bid for ombudsman before the Judicial Bar Council, please, hanggang Supreme Court kung kailangan. Yan. Inihikayat ni Kipicho ang super ate. Magreklamo ka, Manang Amy o Senator Amy, please. Delikado. Ikukulong nila si VP Sara. O ito, nag-respond si Senator Amy sa panawagan ni Kipicho through kay Direk Daryl Yap. Yan, best friend yung dalawa na yan. O, ito, Kipicho. Reply from Amy Marcos through Daryl Yap, the Senator filing opposition against Rimulya at GBC. Ito yung message ni Direk Daryl Yap kay Kipicho. Hi, Kipicho. From Senator Amy R. Marcos yan. Ito ang message ni Senator Amy kay Daryl. So Daryl naman, pinabot niya kay Kipicho. Sabi niya, Daryl, please tell Crisette I filed opposition derogatory. Hindi lang basta-basta opposition. Pag sinabing derogatory, masasamang salita laban kay Boying Rimulya at GBC na. Can't file motion for reconsideration at OMB at wala pang desisyon. Oh. Tato ba? Naghahanda na si Senator Amy pala in case nabigyan nila ng clearance. Nako, automatic magrereklamo si Senator Amy. Motion for reconsideration. Okay, itong nakita ko. Kaya pala, opinion ko lang ito kaya pala hanggang ngayon, wala pa rin clearance si Secretary Rimulya kung ano man ang pressure. Kung ano man ang pressure dyan sa ombudsman, alanganin silang magpadala kasi iniisip nila, Senator Amy yan, kapatid ng Pangulo. Malilintikan sila pag basta-basta mag-issue ng clearance na walang basihan. Nako, grabe pala ang ako, dumating na yung punto na nawalan na ako ng tiwala kay Senator Amy. Sa totoo lang. Bago mag-eleksyon, wala na. Nag-decide na ako, hindi ko na siya bobotuhan. Kasi nga, parang, ano ba ito? Kapatid yan pare-parehas lang sila. Ganon, ang isip ko na noon. Ayoko na. Basta Marcos, ayoko na. But then, talagang lumaki kami, lalo na kaming mag-asawa, lumaki kaming Marcos loyalist dahil napakalaki ang utang na loob naming mag-asawa sa Marcos Sr. Dahil galing kami sa pobreng pamilya, wala na kaming pag-asang makapag-aral sa kolehiyo dahil sa kapobrehon. Yung Marcos Sr. nagpatayo ng State College doon sa aming probinsya. Doon, Mariano Marcos Memorial State College pa noon. Doon kami nakapag-aral. Scholar kami ng bayan. Kaya kung ano mang naabot namin ngayon, kaming mag-asawa sa aking pamilya, hindi namin makakalimutan yung ginawa ni Marcos Sr. Forever grateful kami sa Marcos Sr. Marcos Jr., kabaliktaran. Forever, I don't know how will I describe itong Marcos Jr. So, dahil sa nangyayari, in-impeach nila si VP Sara, tapos kinidnap nila ang ating Tatay Digong, yun na, nawalan ako ng gana sa mga Marcos. Until ito na, tinawag na natin si Senator Amy na mangga. But I was wrong. Okay? Mabuti na lang, yung wisdom ni VP Sara, in-endorse niya si Manang Amy, Senator Amy. Nung una, parang hindi pa ako makapaniwala, in-endorse niya. Kapatid nang nagpakidnap sa tatay niya, in-endorse pa rin niya. Talagang grabe ang tiwala ni VP Sara kay Senator Amy. So dahil naniniwala ako sa vision, wisdom ni VP Sara, binutuhan ko na rin si Manang Amy, Senator Amy. Kinampanya ko na rin hanggang nanalo. Ito. It turns out, yung ginawa niyang investigation sa Senado at yung pagsampa niya ng kaso sa Ombudsman, it turns out napakalaking tulong. Isipin natin ngayon. Kung hindi nag-investigate si Senator Amy, kung hindi siya
nagsampa ng kaso sa ombudsman. Wala na, sitting pretty na. Walk in the park na, wala na. Ganun-ganun na lang. It's just a matter of time. Ombudsman na ako. O, ikukulong nila si VP Sara. O, ngayon, napailan ng kaso. Tapos tinutukan ni Senator Amy. Nagsasalita na siya. O, nagbigay siya ng opposition sa Judicial Bar and Council. Sana mabasa natin yung kanyang opposition kung paano. O, so ang JBC ngayon, mag-isip. Kapatid yan ng Pangulo. Ang ombudsman, kaya pala hanggang ngayon, may magandang post din ni Crisette kahapon, nabasa ko. Sabi niya, narinig lang daw niya na doon sa ombudsman nagkakaroon ng power play. Ano yung power play? Kasi yung marami daw investigators, maraming lawyers sa ombudsman, yung matagal na dyan, na hindi basta-basta nagpapatinag sa pressure. Lalo daw yung in charge sa clearance section. Matino daw. So dahil matino, hindi siya, kahit sabihin natin may pressure sa acting ombudsman, gusto niyang magbigay ng clearance, ang clearance section chief matino. Pwedeng mag-discussion sila. Sir, hindi pwede. Ito ang malalakas ang ebidensya, sir. Masisira ang ombudsman pag magbigay tayo ng clearance. Plus, minomonitor tayo ni Senator Amy. Magre-reklamo yan, yan, backlash ng taong bayan, mga DDS. Yun. So, wise move talaga itong si Manang Amy, Senator Amy. Pasalamat tayo sa kanya. Hindi nasayang ang boto natin kay Senator Amy. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Michael sa iyang gatamnan o kape. So ako siyang duulon. Maayong buntag diha. So magtanom ni siya sa kape nga nahatag sa iyaha nga 300 ka sidling. Muna ni siya ang sidling among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Kining among natanom nga kape 14,550 na ni. So 29 na kapamilya. Tambok. Og muna ni ang nahuman niya og mga tanom. So tama na dito. So muna ni giluagon sa gitamnan ni Michael og anang kuan kape. So luag yun. Salamat ka sa Ginoo sa nagkontra na sa nagatag sa Sibilya. Salamat ka sa yatag nga sa abot sa panansan ng karbi sinan makakuan mo sa among ka wadon. Makasuporta. Pila daya imong anak? Kuan. Upat. Pila na tanan naga-eskwela? Ang kanana karon eskwela na ako isa. Isang imong estudyante. Oh. So ang tulo dili pa ga-eskwela. Kuan na raw. Good sibil naman sana. Kuan naman mo para nag-eskwela ka. Kulang tagan. Kalisod. Tapos nang ko. Kasi makasuporta na kana makapadaan eskwela ng mata. Sige, salamat kaayo.